Seven Sapphire. Magandang araw po, Binibining Orense. Ayan, maaari nang magsiupo ang lahat. Bago tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito, kayo muna ay magkakaroon ng isang maikling aktibidad. At ang aktibidad ay pinamagatan kong Word Cipher Code. Ayan, Angelica, maaari bang pakibasa ang mechanics o panuto ng ating laro? Ang guro ay magbibigay ng flaglet sa mga mag-aaral. Ang flaglets ay ang magsisilbing gabay nila sa pagsagot. May papakitang na isang listahan ng mga numero ang guro na kumakatawan sa bawat letra ng alpabeto. Para masagutan nila ang hinahanap na salita ng guro, ang bawat numero ay kailangan nilang i-decode upang maging alpabeto at mabuong salita. Kapag nalaman na ang kasagutan, ang guro muna ay magbibilang ng 3 segundo at kung sino ang unang magtataas ng flaglets ang siyang sasagot. Kapag tama ang sagot ng mag-aaral, ito ay makakatanggap ng gantimpala. Ayan, maraming salamat, Angelica. Naintindihan ba ang panuto ng ating laro, class? Opo! Ayan, ito na ang iyong flaglets. Sherwin, pakipasa sa iyong mga klase. Nakakuha na ba ang lahat ng kanilang mga flaglets? Opo! Ayan. Ngayon, ito na ang una ninyong i-decode. 1, 2, 3. Angelica, ano ang iyong sagot? Timog Asya po. Tama nga bang Timog Asya ang iyong sagot? Mahusay! Timog Asya nga ang kasagutan. Ngayon, dumako naman na tayo sa ikalawa ninyong i-decode. 1, 2, 3. Sherwin? Imperyo po. Tama nga bang imperyo ang iyong sagot, Sherwin? Tama! Imperyo nga! Ngayon, dumako na tayo sa ikatlo ninyong i-decode. 1, 2, 3. Maria? Mughal po. Tama nga bang mughal ang iyong sagot? Ayan, mahusay! Mughal nga! Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 ninyong i-decode. 1, 2, 3. Ramona? Maorya po. Maurya nga ba ang sagot? Tama! Maurya nga! Ngayon, dumako na tayo sa panghuli ninyong i-decode. 1, 2, 3. Edad? Gupta po. Gupta nga ba ang kasagutan? Ayan! Mahusay! Gupta nga ang kasagutan. Ngayon, class, sa pagtatapos ng ating aralin, ibibigay ko ang inyong mga gantimpala dahil kayo ay nakasagot. Ngayon, class, base sa aktibidad na ating ginawa, may mga ideya na ba kayo kung anong ating tatalakayin sa araw na ito? Opo. Kung meron, ano iyon? Maria? Ma'am, sa tingin ko po, ito po ay may connection sa pamumuno at imperyo. Tama! Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay may koneksyon sa pamumuno at sa imperyo. Dahil ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa sinaunang Timog Asya. Ngayon, bago muna tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito, nais ko munang ilahad ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natatalakay ang pagiging makapangyarihan ng mga imperyong na itatag at namuno sa Timog Asya. Ikalawa, nasusuri ang mga kontribusyon at ang paraan ng pamumuno na ipinatupad ng mga imperyong Maurya, Gupta at Mughal sa pamamagitan ng graphic organizers. At ang panghuli, na ilalahad ang sariling opinyon hinggil sa epekto ng mga kaganapan sa sinaunang panahon sa kasaysayan ng Timog Asya sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan ng guro. Ngayon, class, may mga idea ba kayo kung ano ang mayroon sa sinaunang Timog Asya? Wala kayong mga idea? Ngayon, class, maaari bang pakibasa, Ramona? Sa Timog Asya, umusbong ang isa sa
pinakamatanda at pinakadakilang sibilisasyon sa daigdig. Tinawag ang Timog Asya bilang lupain ng mistisismo dahil sa mga konseptong itinataguyod ng mga relihiyon. Ayan, maraming salamat, Ramona. Ang pinakamatanda at dakilang sibilisasyon sa Timog Asya ay ang sibilisasyong Indus. Tuntuyan rin ang Timog Asya ng mga dakilang filosofiya at relihiyon katulad ng Hinduism at Buddhism. So, tinatawag na lupain ng mistisismo ang Timog Asya at ang batayan ng mga konseptong ito ay ang paniniwala sa ahimsa o ang kawalan ng karahasan. Mahalaga rin sa kanilang paniniwala ang karma o ang moral na resulta ng pagkilos sa isang nilalang. Ngayon, dumako naman tayo sa prehistorya ng Timog Asya. So, alam nyo ba, class, na ang prehistorya ng Timog Asya ay nagsimula bandang 6,000 hanggang 4,000 BCE kung saan mayroong maliliit na pamayanan, partikular sa India at Pakistan, partikular sa Balochistan at Kanurang Rajasthan na nagpapakita ng maunlad na kultura. Ngayon, dumako naman na tayo sa mga imperyong umusbong at namuno sa Timog Asya. May mga alam ba kayo kung anong imperyo ang umusbong? Maria? Ma'am, based po sa aking nabasa, ito po ay ang Imperyong Maurya, Gupta at Mughal po. Ayan, maraming salamat. Tama. Una na rito ay ang Imperyong Maurya. Sherwin, maaari mo bang basahin? Noong 321 BCE, naitatag sa India ang unang kahariang pinamunuan ng isang katutubo sa pangunguna ni Chandragupta Maurya. Ayan, maraming salamat. So, class, noong 321 BCE, naitatag sa India ang unang kahariang pinamunuan ng isang katutubo sa pangunguna ni Chandragupta Maurya. Noong 321 BCE, naitatag ni Chandragupta Maurya sa India ang Imperyong Maurya at ginawa niyang kabisera ang kanyang kaharian, ang Pataliputra, at ginamit ang Arthashatra bilang gabay sa pamumuno. Sino na nga ulit ang nagtatag ng Imperyong Maurya? Angelica? Si Chandragupta Maurya po. Ayan, magaling. Maaari bang pakibasa? Ramona? Si Asuka, siya ay tinuturing bilang pinakamahusay na leader ng Maurya at ang unang emperador na yumakap ng relihiyong Buddhism. Itinaguyod din niya ang pagkain ng gulay bilang pagsunod sa ahimsa at sa halip ng mga ekspedisyong militar, mga misyong Buddhist ang ipinadala niya sa ibang lugar tulad sa Himalayas, Sri Lanka at Myanmar. Ayan, maraming salamat, Ramona. So, class, si Asoka ay apo ni Chandragupta Maurya. Siya ang humalili sa kanyang lolo. So, itinuturing ito bilang isang pinakamahusay na leader ng Maurya at siya ang unang emperador na yumakap sa relihiyong Buddhism kung kaya't nireforma niya ang mga istriktong batas ng kanyang lolo. Itinaguyod din niya ang pagkain ng gulay bilang pagsunod sa ahimsa at sa halip na mga ekspedisyong militar ang ipinadala niya sa ibang lugar, mga misyong Buddhist ang ipinadala niya sa ibang lugar tulad ng Himalayas, Sri Lanka at Myanmar. Naunawan ba, class? Opo. Ayan, ngayon, dumako na tayo sa ikalawang imperyong umusbong sa Timog Asya at ito ang Imperyong Da. Maria, maaari bang pakibasa? Matapos ang pamamayagpag ng Imperyong Kushan, bumalik sa watak-watak na estado ang India. Pagsapit ng bandang 400 CE, nagtagumpay ang isang bagong dinastiya na maibalik sa pagkakaisang watak-watak na estado at dito na naitatag ang Imperyong Gupta. Ayan, maraming salamat. So, bandang 100 BCE class, sinalakay ng mga nomadikong grupo ang Gitnang Asya
sa India. So, isa sa mga grupong ito ay ang mga Kushan. So, namayani sila sa hilagang kanlurang bahagi ng India hanggang 200 CE. Angelica, maaari bang pakibasa? Tinatag ang Imperyong Gupta sa pangunguna ni Chandragupta at ito ang itinuturing na gininto ang panahon ng India dahil sa pag-unlad ng karunungan at panitikan. Maunlad at papayapa din ang lipunan sa panahon ito. Ayon sa kronika ng Chinese na si Fa Xian. Yan, maraming salamat. So, class, itinatag ang Imperyong Gupta dahil sa pangunguna ni Chandragupta at tinatawag ang Imperyong Gupta na ginito ang panahon ng India dahil ito ay nagbigay ng mga malalaking kontribusyon sa matematika, agham at panitikan. So, kabilang na dito ang pagkakalikha ng konsepto ng pi, sistemang desimal at zero. Pati na rin ang mga akda ni Kalidasa. So, si Kalidasa class ay ang itinuturing na pinakadakilang makata ng India sa panitikan. So, gayunpaman, kung sa Imperyong Maurya ay ang relihiyon dito ay Hinduism at Buddhism, sa Imperyong Gupta naman humina ang relihiyong Buddhism dahil sa mas itinaguyod ng imperyo ang Hinduism dahil sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga Brahmin. Ngayon, tumungo na tayo sa huling imperyong umusbong sa Timog Asya at ito ay ang Imperyong Mughal. Idan, maaari mo bang basahin? Natang ni Babur ang Imperyong Mughal noong 1526 na pinamunuan ng mga haring Mughal hanggang 1858. Ang mga kilalang haring Mughal ay sina Akbar, Jahangir at Shah Jahan na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng India sa pamamagitan ng kanilang mga nagawa na sa arkitektura, relihiyon at kultura. Yan, maraming salamat, Idan. So, noong 1500 plus, sinalakay ng ibang grupo ng Muslim ang India. So, pinangunahan ito ni Babur. At si Babur ay ang nagsilbing tagapagtatag ng Imperyong Mughal. So, noong namatay si Babur, sinundan siya ni Humayun. Ngunit si Humayun ay agad rin namang namatay. So, noong namatay si Humayun, ang pumalit sa kanya o humalili ay si Akbar. So, si Akbar ay ang anak ni Humayun at itinuturing na pinakadakilang hari ng Mughal si Akbar. Ayan, so itinuturing na pinakadakilang hari si Akbar dahil sa pagpapalawak ng teritoryo at pagpapakita ng pagtanggap sa iba't ibang relihiyon kung saan tinanggal niya ang Jiza at Dhimmi at ipinasalin niya ang mga akdang Kristiyano, Buddhist at Hindu sa Arabi upang ito ay kanyang maunawaan. So, ikalawa naman sa mga kilalang haring Mughal ay si Jahangir. So, si Jahangir class ay ang anak ni Akbar at ang kanyang tagapagmana. So, si Jahangir ay nagpatayo ng mga magagarang templo at monumento. So, ang huli namang kilalang haring Mughal ay si Shah Jahan. So, si Shah Jahan class ay ang anak naman ni Jahangir na ginawa niyang pinuno ng hukbo. So, nakilala ito sa kanyang pagkahilig sa pagpapatayo ng mga magagarang istruktura at ang pinakatanyag dito ay ang Taj Mahal na ipinatayo niya bilang libingan ng kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. Sino-sino na nga ulit ang mga kilalang haring Mughal? Akbar, Jahangir, Shah Jahan. Ayan, tama. May mga katanungan pa ba kayo sa ating talakayan class? Wala na po. Ayan, kung wala na kayong katanungan, kayo muli ay magkakaroon ng isang aktibidad. So, kayo ay hatiin ko sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay si Sherwin at Ramona at ang ikalawang pangkat ay si Angelica at si Maria. So, kayong dalawang pangkat ay magkakaroon ng magkaibang gawain. So, sa unang pangkat, ang pamagat ng inyong aktibidad ay hiwaga ng nakaraan. Inyong gagawin
kayo ay gagawa ng isang Venn diagram na nagpapakita ng mga pagkakapareho at pagkakaiba ng Imperyong Maurya, Imperyong Gupta at Imperyong Mughal. Sa ikalawang pangkat naman, ang pamagat ng inyong gagawin ay Imperyong Hindi Malilimutan. So, ang panuto ay pipili kayo ng isang imperyo at gumawa ng graphic organizer na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa imperyo na inyong napili. So, mayroon na kayong 3 minuto class sa paggawa at ang 2 minuto naman ay para sa pagpapaliwanag. So, ang criteria o pagtatasa para sa inyong gagawin ay una, pagiging kompleto at tama ng mga detalye. Ito ay 50% at ikalawa, ang kalinawan ng paglalarawan ay 30% at ang pagkakaroon ng kagamitang visual ay 20% at ang kabuuan nito ay 100%. So ngayon class, ang inyong 3 minuto sa paggawa ng inyong aktibidad ay magsisimula na. Ayan, tapos na inyong 3 minuto. Sa unang pangkat, sino ang magpapaliwanag? Sherwin, ano ang inyong ginawa? Gumawa po kami ng Venn diagram. Narito po yung Maurya, Gupta, at Mughal. Sa Maurya na itatag noong 321 BCE. Sa Gupta naman na itatag noong 320 BCE. Habang sa Mughal naman ay naitatag noong 1526. Ang pagkakapareho po nila is nagkaroon ng pag-unlad ng sining at kultura. Yan, maraming salamat. Palakpakan ninyo ang unang grupo. Ngayon, sino namang magpapaliwanag o magre-represent ng kanilang ginawa sa ikalawang pangkat? Maria? So, yung sa amin po ay ang Imperyong Hindi Malilimutan, ang graphic organizer. So, ang nabili po namin imperyo ay ang Imperyong Mughal po siya. So, meron po kaming 4 na impormasyon nilagay. Una po ay itinayo ang Taj Mahal. Pangalawa, malawak na rehiyon. Pangatlo, magagarang monumento ang naitayo. At ang panglas po ay ang pagtanggap sa iba't ibang relihiyon. Ayan, maraming salamat. Palakpakan ninyo. Ngayon, may mga katanungan ba kayo? Wala na po. Kung wala kayong katanungan, ay ako naman ang magtatanong. So, class, bilang isang mag-aaral at mamamayan, bakit kailangan ninyong pag-aralan ang mga naging kontribusyon ng 3 imperyo sa sinaunang Timog Asya? Angelica? Mahalaga po ang pag-aaral sa mga kontribusyon ng 3 imperyo upang maunawaan ang kasaysayan at kultura ng sinaunang Timog Asya. Ayan, mahusay Angelica. May iba pa ba kayong kasagutan? Maria? Ma'am, ano po? Para malaman po natin ang mga naiwan na malalaking marka ng mga imperyong ito nang sa kultura, sining at arkitektura ng relihiyon po. Ayan, magaling. Tamang lahat ng inyong mga kasagutan. So, ang pag-aaral sa mga kontribusyon ng Imperyong Maurya, Gupta at Mughal ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kultura at sibilisasyon ng India. So, nagpapakita ito ng mga kanilang nagawa sa larangan ng arkitektura, sining at agham. Ang mga imperyong ito ay nagbigay ng mga malalaking impluwensya sa pag-unlad ng rehiyon at ang kanilang mga kontribusyon ay nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman class, kung wala na kayong mga katanungan, kayo naman ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. So, maglabas kayo ng 1/4 class at sagutan ang inihanda kong mga katanungan. So, class, ang panuto sa isang malinis na papel, isulat ang wasto kung ang pahayag ay tama at ang mali kung ang pahayag ay hindi wasto. So, ngayon, maaari na kayong magsimula at meron lamang kayong 5 minuto sa pagsagot ng ating pagsusulit. Maaari ko na bang ilipat, class? Opo! Tapos na ba kayo? Opo! Ayan, kung tapos na
ang inyong mga papel sa harapan. Ayan, maraming salamat. So, bago matapos ang araw na ito, class, ako muna ay mag-iwan ng isang kasunduan. So, maaari bang pakibasa, Sherwin? Gamit ang isang buong papel o one puno, sumulat ng inyong naging reflection sa ating paksan dinalakay ngayong araw. Ito ay ipapasa sa susunod na pagkikita. Pamantayan sa pagsulat. Organisasyon ng idea 50%, paggamit ng wika 30%, presentation 20%, kabuuan 100%. Ayan. Ang gagawin yung reflection ay ipapasa nyo sa akin sa susunod nating pagkikita. So, maraming salamat sa pakikinig grade 7 Sapphire. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Paalam! Paalam po! Binibi